I am Dr. Rica Mendoza po, isa pong adult nephrologist, doktor po sa kidney. Ano po ba yung function ng kidney? Ang kidney po ay dalawang organs actually yun sa ating katawan. Na ang function niya is linisin yung ating dugo, no? Yung mga kailangan natin, nire-retain niya sa katawan. And then yung mga hindi naman kailangan, tinatapon niya sa pamamagitan ng ihi, no? Nagkakaroon ng tinatawag na chronic kidney disease kapag yung function na yon ng kidney ay kulang or hindi sapat, no? And what makes it chronic is if ito po ay na-observe natin sa isang pasyente sa loob ng 3 buwan or mahigit pa. 3 months. So, Doc, ano po ba yung nagiging sanhi kung bakit po nagkakaroon ng chronic kidney disease yung bawat individual po? Usually, ang chronic kidney disease po, nakikita natin siya as a complication ng another sakit. Pinakauna sa listahan natin is diabetes. Yan po yung number one talaga na cause niya. Second is hypertension. Itong dalawang sakit na kasi to, hypertension and diabetes, kahit anong organ sa katawan na may ugat, kaya niyang bigyan ng complication pwede niyang sirain yung mga ugat sa katawan natin. And the kidney is basically a tuft or kumpol ng ugat. So pag nasira siya ng hypertension, ng diabetes, babagsak yung function ng kidney. But aside from that, yung mga common sa mga middle-aged individual, yung mga mas batang ma-diagnose ng CKD, na wala namang hypertension, walang diabetes, ang karaniwang sanhi ng CKD sa kanila is yung tinatawag na chronic glomerulonephritis. And when you translate it sa Tagalog, ang ibig sabihin nun pamamaga ng kidney, no? Which in turn, it is secondary to some genetic conditions, autoimmune disease, particularly lupus nephritis. Common yan dito sa atin, IgA nephropathy. Some forms of infection like hepatitis B, hepatitis C, HIV, lahat yan pwedeng mag-cause ng CKD. Pag-inom ng mga pain medications, no, chronic intake ng mga pain medications can also damage your kidneys. We also have obstructive causes ng CKD. Ibig sabihin may bara doon sa daanan ng ihi. No? Pag nabarahan po yung labasan ng ihi, pwede siyang mag-cause ng pamamaga ng kidney and eventually leading to chronic kidney disease. Kasi as a Pilipino, mahilig po talaga tayo sa mga maalat na pagkain. Lalo na yung mga ulam na tuyo, ganyan, instant noodles. So, ito po ba ay nakakadagdag din sa causes ng pagkakaroon ng CKD po? Absolutely, nakakadagdag talaga siya. Actually, isa sa management namin sa CKD, bawasan yung salt natin sa pagkain. Ang dictum kasi sa CKD, iwasan mong mapagod ang kidney. Ano ba yung pwede makapagod sa kidney? Too much salt, too much sugar, too much protein. Lahat yan kapag sumobra, it will cause overload or overwork ng kidney. Nagpo-progress ang CKD because of that. Kung ano-ano po ba yung early signs? Meron po ba tayong early signs para malaman natin na meron tayong kidney disease na pala tong nararanasan ko? Ano-ano po ba yun, Doc? Actually, when we classify CKD kasi, meron siyang 5 stages. One yung pinaka-mild, then 5 yung sila yung mga anytime pwede magkaroon ng dialysis. Ang problem natin sa CKD at early stages, wala siyang manifestations. Wala No, siyang CKD 1, 2, 3, usually sila yung mga madadiagnose mo lang because of annual physical exam, nagkataon, nagpa-urinalysis, may nakitang protina sa ihi, no? Doon matitrigger yung workup for CKD. Some of the patient pupunta sa clinic because of other reason, may ubo, may sipon, nagpa-laboratory ka, doon mo lang makikita na may CKD sila. Once ang symptoms ay makita natin, usually nasa stage 3, 4, and 5 na yan ng kidney disease. Hindi ko na masasabing early stage yun ng kidney kasi nandun na yun sa dulo. Ang mga madalas na complain nila pag nakita mo sa clinic, mabula ang ihi, yung iba naman po ay nakakaramdam ng parang mas mabilis silang mapagod, or hirap silang matulog, nawawala ng gana sa pagkain. In late stages, pwedeng nagmamanas na yung pasyente, may pagsakit ng dibdib, pagsakit ng sikmura, nasusuka or parang nasusuka. And kapag ganun, medyo kailangan na nating madaliin yung ating management or magbigay na agad ng mga paunang lunas bago pa man mauwi talaga sa dialysis. So, Doc, ask ko lang po, kung ang pasyente po natin o yung individual po nagpa-check po sa doktor at merong nakitaan na di naman niya ina-expect na magkaroon siya ng CKD, ano-ano po ba yung, paano po ba natin gamutin yung mga pasyente po natin na merong sintomas ng CKD po?
Again, depende pa rin siya dun sa stage kung saan mo siya na-diagnose. Of course, kung ang dahilan po nito is hypertension, ang dahilan po nito ay diabetes, very important na ma-manage mo yung dahilan kung bakit siya nagkaroon ng CKD in the first place. We give medications for high blood, we give medications for hypertension, no? On top of that, may mga complications kasi na isa-isang lumalabas sa mga patients with CKD. Bumababa yung pula ng dugo nila, so we give ferrous sulfate kung kailangan ng iron. We give injections, yung ipowitine, kung talagang mababa na ang pula ng dugo. Some of the patients will experience pangangati because of increase in phosphorus. We give tablets for that din. Mababang calcium is another complication ng CKD, so we give calcium supplement. Isa pa is yung pagkakaroon ng too much acid in the blood. Tumataas yung acid nila sa blood, so we give a certain medication called sodium bicarbonate para mabalance natin yung acidity sa dugo. And in late stages, kapag talagang even with those medications, talagang nagpo-progress, tumataas yung creatinine and the symptoms are persistent, doon kami nagre-recommend ng dialysis. So, Doc, ito pang dialysis natin, temporary po ba to na solusyon sa paggamot po ng CKD? In the concept of chronic kidney disease, once mangailangan siya ng dialysis, usually lifetime na yon. No, it will be lifetime. Kailan ba? Kailan ba kami nag-a-advise na ang isang pasyente ay magkaroon na ng dialysis? Usually sa stage 5 kidney disease, kapag makita natin na ang pasyente parang tumataas ang kanilang potassium, hindi na namin mapababa with medications. Nagmamanas ang pasyente, hindi na rin mawala with medications. Too much acid in the blood that cannot be corrected with medications, or di ka naman kaya ang pasyente ay nagsusuka na, nag-iiba na yung sensorium, or parang mas tutulog-tulog na sila, mas hingal ang pasyente, we recommend dialysis. No? And we have 2 types of dialysis. Yung common kasi na parang usual na nakikita natin yung hemodialysis which it uses machine. Ginagawa po siya sa dialysis unit. And we have another form ng dialysis, yung peritoneal dialysis naman po. Ginagawa naman siya sa bahay lang. No? And another thing na madalas makalimutan actually is renal transplant. Renal transplant is actually an option po in end-stage kidney disease. So, parang lifestyle na po talaga yung dialysis. No? It's lifetime, yes. Kung wala na po talaga, nag-feel na po talaga yung kidney, kailangan na po ba natin ng kidney transplant? Kung hindi na po nag-work yung dialysis? In end-stage renal disease, dalawa yung option mo. It's either dialysis or transplant. So, pwede mong i-offer pareha sa patient, then they can decide kung which of the two. Pero si dialysis kasi, kapag emergency na, halimbawa, ang patients po ay hinihingal na, sobrang taas na ng potassium, of course, hindi naman tayo pwedeng mag-transplant pa So, ang i-offer na natin doon, dialysis. But then, even those patients po na on dialysis na, may option pa rin naman na mag-kidney transplant. So, yun, Doc. Basahin lang din po natin yung mga nagko-comments po dito sa ating Facebook Live. So, hello po sa ating mga nagko-comment po. Sila Rica Ruiz. Ayan, libre po bang check-up sa Osmal? Libre po ang check-up sa Osmal. Lumapit lang po kayo dito po sa atin. Doc, ngayon, ano po ba yung dapat nating iwasan para hindi po tayo magkaroon ng kidney disease? Dun sa mga napag-usapan nating cause kasi isa sa nabanggit ko doon yung pag-take ng mga pain relievers. No? So, ang advice ko nang lagi sa pasyente, do not take anything na hindi in-advise ng doktor mo. At the same time, kailangan kung ano yung in-advise sa'yo na maintenance, i-take mo. No? Anong kailangang iwasan? Yung mga napag-usapan natin kanina. Too much salt, too much protein, no? Lahat yon makakatulong para maiwasan natin yung progression ng CKD. Una po, masasabi po ba na may sakit sa bato or may kidney disease kung sumasakit yung likod ng isang individual? Okay, sige. Hindi lahat ng may masakit na likod ay because of kidney disease. Same way na hindi rin laman lahat ng may kidney disease ay sumasakit ang likod, no? Unless may kaakibat na infection or obstruction dun sa daloy ng ihi, or di naman kaya paglaki ng kidney because of polycystic kidney disease or yung maraming cyst sa kidney. Sila lang usually yung nagkakaroon ng low back pain. No?
So, I want to correct lang yung iba kasi parang akala nila sumakit ang likod, kidney na Kidney agad. na. Pero, wag nyo ding ipagbaliwala, no? So, mag-consult pa rin and then the doctor will tell you whether it is your kidney or some other things. Ayun. So, kapag umiihi ako ng normal, ibig sabihin po ba nun, okay yung kidney ko? Fake din, no? Kasi, ang function ng kidney, hindi lang naman maglabas ng tubig, eh. Ang isang function ng kidney, linisin yung dugo natin, no? So, yung di mo kailangan, itatapon mo sa ihi mo. And hindi natin yun malalaman by just looking at your kidney. Kailangan ng laboratory test, no? Dugo at ihi. Mahal at mahirap ang pagpapatingin sa sakit sa bato. Kaya, mas mabuting hintayin na lang ang sintomas. Fake. Kasi mas mahal at mas mahirap pong ma-admit kesa po magpatingin, no? So, huwag niyo pong hintayin magkaroon ng simptomas, no? Early screening po is the key para ma-prevent yung pagkakaroon at ma-prevent yung progression ng kidney disease. Umiinom naman ako ng maraming tubig, kaya hindi ako magkakasakit sa bato. Fake and legit, no? Kasi, Half-half. kasi of course, water is kidney friendly. Pero ang tubig po ay hindi gamot sa lahat ng sakit, no? So, hindi po assurance na dahil marami kang naiinom ay hindi ka na magkakaroon ng kidney disease. Yun. Malalaman po ba na sa kulay ng ihi kung may chronic kidney disease? Hindi po, no, hindi naman. Ang kulay kasi ng ihi, depende lang yan kung ikaw ba ay sapat sa tubig or hindi eh. But the function of the kidney, malalaman mo lang talaga kapag kinuhaan ka ng dugo. You check the creatinine in particular. And then we compute for what we call the GFR or glomerular filtration rate. Doon po kami nagbabase whether ikaw ay may CKD or wala at kung anong stage ng iyong chronic kidney disease. So it's fake. Doc, pwede niyo po ba i-share din sa amin sino-sino yung mga may mataas yung risk sa pagkakaroon ng CKD? Yung mga nabanggit natin kanina, those patients with hypertension, those patients with diabetes, those patients na may mga autoimmune diseases like lupus, yung mga pasyente po na on chronic intake ng mga medications that can cause danger sa kidney, pain medications, patients who have family members na nagdialysis din po, all of them should be screened. Totoo po ba na mas healthy yung iodized salt kumpara sa rock salt? Parehas lang sila na may sodium. Ang pagkakaiba lang naman talaga nila is the iodine, no? More on the thyroid naman yung benefit nun. Parehas lang sila, but the limit pa rin talaga sa kanilang dalawa is at least at most 2 grams lang ng salt intake per day. And ang estimate doon is 1/3 teaspoon. 1/3 na kutsarita ng asin lang sa isang araw. Kasama na doon yung pantimpla sa pagkain mo. Napakahirap niyang i-estimate actually. Pero ang advice ko na lang palagi sa patient, kung halimbawa may timpla na yung pagkain mo, iwas ka na sa mga condiments like yung toyo, patis, bagoong, usong-uso dito sa atin. No? Totoo po. Iwasan mo na yung mga added salt. So, Doc, may mga mensahe ka po ba sa ating mga Malaveños na nanonood ngayon patungkol po dito sa pinag-uusapan po natin? Siguro 3 bagay na lang siguro no, sa dami ng pinag-usapan natin. Unang-una, gusto kong matandaan nila that early screening and early intervention can save you from having chronic kidney disease and eventually dialysis. Pangalawa, kung hindi in-advise ng doktor mo, wag mong i-take. No? Kung hindi sinabi sa yung inumin mo, wag mong i-take. And lastly, kung sinabi naman sa ng doktor mo that this is your medications, you have to take it daily, inumin mo. Yun lang naman para maiwasan mo talaga si CKD.